intro.
po tayo pumalakpak sa Panginoon ngayon. Sabay-sabay natin i-deklara. I believe in you. I believe in you. I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, God, for giving us an opportunity today, Lord, to praise you, to worship you with all of our hearts. So right now, as we sing this song, awitin mo ito ng buong puso sa Panginoon. How could I ever let you go? Hold my future in your hand. How could I ever survive without the patience in my life? Oh. Your presence in my life, you are. Oh, Jesus, you're how could I ever let you go? Hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This cold, I'm feeling inside. It's coming out. Oh, it's coming out. There is a miracle when you believe me. Show your hand. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing the rain in my veins. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Oh, you reign.
po. Good morning po sa bawat isa. Let us pray. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Pipit po natin ating mga mata. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful day, O Lord God. We welcome you, Lord, in this place and every place, Panginoon, O God, na kung saan ang iyong salita, Panginoon, O God, ay naayag. Lord, sa oras na ito, Panginoon, O God, ikaw po ang aming mapapurihan, ikaw po ang aming mapasalamatan, Panginoon, O God, sa pag-iingat mo, sa pagliligtas mo sa bawat isa sa amin. Continue to pour out your Spirit, O God, upon us, O God, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita, O Lord God. Let wisdom and understanding, O God, be upon us, O Lord. Understanding to your word, O Lord God. Bawat isa, Panginoon, O God, na nanonood, hallelujah, nakikinig ng iyong salita, Panginoon, O God. Let there be a mighty manifestation of your word, Panginoon, O God. Bawat isa sa amin, Panginoon, O God, maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Maranasan ang presensya mo, O God. Hallelujah, sa umagang ito. We welcome you, O God, in our lives, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa buhay namin. Bless mo po, Panginoon, O God, ang man of God, na kung saan maghayag ng iyong salita. Let there be more revelations to come, Panginoon, O God. At bawat salitang lalabas sa kanya, labi, Panginoon, O God. Let there be power and authority, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, ma-experience, Panginoon, O God, ang himala mo, Panginoon, sa araw na ito. Let there be amazing breakthrough, O Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you, we glorify you, at bawat isa po, Panginoon, maranasan ang kaligtasan, ang pag-iingat mo by the blood of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon. Continue, Panginoon, O Lord God. We bless mo, God. By your grace, we are safe, Panginoon, O God. We thank you. We glorify you in the mighty name of Jesus. Amen. Amazing morning, everyone. By the way, I'm Crisel. And I'm Mika. Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Sa lahat po ng mga nakakonect ngayon via live stream, hindi man po namin kayo kasama physically, pero pwede pa rin natin iparamdam ang ating pagbate. Punta po tayo sa comment section at i-type natin ang Happy Anniversary. Dahil this month is our anniversary month. Hindi man po tayo makapag-celebrate ngayon kasi nasa quarantine tayo. Pero pwede pa rin tayong maging excited, maging responsive. Kaya pwede pa rin po natin batiin ang ating mga nakakonect ngayon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, even po sa mga nasa abroad. Kaya batiin po natin sila ng Happy Anniversary! Grabe na, naalala mo ba yung anniversary natin? Yung nakaraan, praise God. Grabe talaga yung response. Praise God. Excited. Amen. Ayan, hallelujah. Praise God. Hindi po ECQ ang magpapahinto sa atin para mag-celebrate at maging excited, maging responsive. Kaya hindi man po tayo magkakasama-sama ngayon. Pero pwede pa rin po tayo maging excited sa ating live stream ngayon. Kaya batin ulit natin ang bawat isa ng Happy Anniversary! Keep those comments coming. Praise God, tuloy-tuloy lang po sa pag-comment. Praise God. At after naman po natin mag-comment ng Happy Anniversary, sabay-sabay din po tayo mag-comment kung nasaan po tayong lugar ngayon. I-type po natin kung tayo po ay nasa Luzon. For example, nasa Pasig po, i-comment po natin from Pasig, watching from Pasig City. Or kung nasa Visayas naman po kayo, for example, nasa Bohol, i-comment nyo po watching from Bohol. Or kung sa Mindanao naman po, for example, nasa Zamboanga po kayo, i-comment nyo po watching from Zamboanga. Or kung nasa abroad naman po kayo, kung nasa Saudi Arabia po kayo, i-comment nyo po watching from Saudi Arabia. Praise God. Tuloy-tuloy lang po sa pag-comment. Praise God. Hallelujah. Ngayon naman po, we encourage everyone, sabay-sabay po natin i-click ang like button. Sabay-sabay po natin i-click ang like button. Doon lang po tuloy-tuloy po sa pag-click, sa pag-hit ng like button. Praise God. Yan po. At after po natin i-click ang like button, praise God, paramdam din po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon at sa bawat isa by clicking the heart button. Praise God. Tuloy-tuloy lang po sa pag-click ng heart button. Yung po, palipalin pa po natin mga puso. Tuloy-tuloy po sa pag-click ng heart.
And now po, sabay-sabay din po natin i-share itong live stream na to para hindi lang po tayo ang nabibless. Even ang ating mga iba pang mga FB friends, nabibless din at naaabot din po sila ng salita ng Diyos. Kaya in 1, 2, 3, i-share po natin to. 1, 2, 3, share! Praise God, hallelujah. Click po natin ang share button. Yan, share. Praise God. At ngayon naman po ay shout out po sa ating first 20 viewers. Praise God. Batiin po natin mga early bird, mga maagang sumubaybay ngayong live stream natin. Welcome po and shout out po kay Brother Carlo Benito na nasa Pasig ngayon. Shout out po. Welcome din po kay Sister Andolieta na nasa Taguig. Praise God. Si Sister Tonette Fajardo na nasa Paranaque din po. Welcome. Shout out po sa inyo. Sid na nasa Paranaque din po. Shout out din po kay Julea Valparaiso na nasa Pami, Laguna. Praise At God. welcome din po kay Sister Janice Ehe na nasa Shuttle. And shout out kay Trisha Berunyo na nasa Paranaque. Shout out po. Welcome din po kay Brother Arvin Paras na nasa Marinduque. Welcome and shout out din kay Sister Leia Acebron kasama si Pastor Neil na nasa Cavite. Shout out po sa inyong dalawa. Yan, praise God. At welcome din po kay Sister Kate Olermo na nasa Taguig. Welcome din po and shout out kay Clarice Mendoza na nasa Paranaque. At welcome po kay Brother Eloy Cruz and Sister Chan na nasa Saudi Arabia. And shout out kay Pastora Maricel Yap at kay Brother John and ang kanyang family na kasama si JM, si Angel at si Nico na nasa Shuttle, Negros Oriental. Ayan, nasa Praise God. Bacong po sila. Praise God. At welcome din po kay Nicole Orkin na nasa Chateau Negros Oriental. Praise God. Ngayon naman po, i-welcome din natin ang mga regular na kumokonect sa atin every Sunday. Kasama po natin sila dito tumututok every Sunday. Welcome po mula sa Northern Luzon, sa Alaminos, Pangasinan, na si Alexa, si Angel at si Nelson Pino. From Southern Luzon, Fabi, Laguna, si Sister Jodeline Javier, Julea Valparaiso, Carla Nagrampa, Angelica Valparaiso at kasama po ang kanilang buong pamilya. Welcome din po sa Calauan, Laguna, na si Sister Virginia Peñalosa at ang kanyang family. Welcome po. Sa Santa Rosa, Laguna po, si Sister Melissa Escopite. Sa Morong Rizal, welcome kay Brother Sherwin Valparaiso at kay Sister Rodaline Pascual. Sa Alitagtag, Batangas, ang Malaluan family. Sa Marinduque naman po si Brother Arwin Paras at ang kanyang family. Welcome po. At may mga kumokonek din po mula Bacoor, Imus, 13 Martires, Dasmariñas, Cavite. Welcome po. And welcome po sa buong ABCI Mindoro Satellite na nasa Barangay Ligaya sa Blayan, Mindoro Occidental. To be led by Pastor Boyet Baybayon. Welcome po sa inyong lahat. Praise God. At welcome din po sa mga kumokonek mula sa NCR sa Manila, sa QC, sa Taguig, sa Pasig, sa Mandaluyong, Las Piñas at Paranaque. Praise God. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa Visayas Region. Welcome po mula sa Dawis, Bohol, kay Nanay Piling at ang kanyang family. Welcome po. Sa Tagbilaran, Bohol, si Nanay Heranima Apat. Mula sa Leyte, si Sister Jenny Rodas. Sa Lapu-Lapu, Cebu, Brother RJ Sardinia. Mula naman po sa Tagbilaran, Cebu, si Sister Marife Magpatok, si Nilaika Swansea, at si Myra Behasa. Praise God. At welcome po sa ABCI Shuttle Negros Oriental Satellite sa pangunguna ni Brother John and Pastora Maricel Yap ng Bacong Negros Oriental. Kasama po ang kanilang buong pamilya na sila JM, Angel at Nicole. And welcome din po natin ang mga kasama natin na nasa shuttle. Welcome po sa Ehe family, sa De La Torre family, sa Tronson family, sa Lago family at sa Apostol family. Welcome po kayo dito. Dumako naman po tayo sa Mindanao Region. From Tagum, Davao del Norte, Sister Beth Orkin at ang kanyang anak na si Jopet Orkin. Praise God po. Mula naman po sa Gutalak, Zamboanga del Norte, si Sister Lorely Mabait at ang kanyang family. Welcome po. Sa Sibugay, Zamboanga del Norte, si Sister Rica May Flores. At hindi lang po sa Pilipinas ang may kumokonek sa atin, even po abroad, overseas, may kumokonek din po sa atin. Kaya i-welcome natin mula sa Maldives,
si Sister NB Bayonas. Welcome po. From Riyadh, Saudi Arabia, si Sister Cha and Brother Eloy Cruz. Mula naman po sa USA, kapatid po to ni Apostol. Welcome po kayo. From Los Angeles, USA, si Pastora Nida Laugo. And welcome din po sa mga sima na kasama natin nanonood mula po sa MB Madero at MB Malmo. Welcome po kay Brother Michael Hernandez, kay JP Camacho at kay Brother Junel Perigo. Welcome po. Welcome po kayo lahat at before po tayo, praise God. Ayan, makinig ng salita ng Panginoon. Paalala lang po, tapusin po natin ang ating live stream hanggang closing prayer. Amen. Kaya po salubungin po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise God. Good morning po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Once again, Sunday po, araw ng ating pagsamba sa Panginoon. Praise God. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Praise the Lord. Kailanman ay hindi tatablan ng anumang virus. Praise God. Anumang sakit at karamdaman dahil meron tayong Diyos na buhay na makapangyarihan. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sa oras pong ito, praise God, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kaya, hallelujah. Tayo po ay maganda. Atin pong mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At pag tayo nagsimula na po, kaya wala na pong patayo kayo, kahit nasa bahay po kayo, focus on the Word of God. Alam niyo po kasi, pag naintindihan natin ang salita ng Panginoon, at ito'y pinanampalatayanan natin, isinagawa natin sa ating buhay, ang dala nito'y pagpapala. Buhay at pagpapala. Kaya dapat po ang bawat isa po ay talagang mag-focus panampalatayanan ang salita ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng pakinabang ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Let's pray. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Truly, Lord, kahit kailan ay hindi mo kami iniwan kahit isang segundo. Lord, salamat po as we study your word, O God, that your wisdom and understanding, Lord, dumaloy sa bawat isa, as well as your anointing, Lord. I pray, O God, magkaroon ito, Panginoon, ng kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isang makikinig, saan man sila naroon, Panginoon. Salamat po, Diyos, at kami po ay mananampalataya, magre-response sa iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Praise the Lord. Tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Pinag-aaralan po natin ang blessing of response. Ngayon po ay nasa number 3 points po tayo. Praise God. Kasi nga po, kahit anong sama ng sitwasyon, kung tama ang response po natin, hindi po tayo masisira. Bagkos ay magiging mananagumpay po tayo. Praise the Lord. Magiging overcomer po tayo the moment po na tayo po ay magre-response ng tama. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, yung una po na kung saan unang blessing of response ay nasa Acts chapter 14. Ito po yung, anong tawag nito? Glory to God. Hallelujah. Kinagisnan mong problema, yung kinagisnan mong problema ay malulutas pa. Kasi maraming mga bagay-bagay na kung saan, praise the Lord, ay, anong tawag nito? Praise the Lord. Na kung saan ay, nagisnan natin yung problem na yon, pero praise the Lord, naging part po tayo para masolusyonan yung problem na ating nagisnan. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa oras pong ito, mga kapatid, praise the Lord, focus po tayo. Glory to God. At tayo po ay makikinabang sa kanyang salita. Glory to God. May mga bagay-bagay na akala mo, mga problemang yun ay hindi na marulutas. Pero actually po, hallelujah,
dahil sa pakikinig natin at pananampalataya natin sa Panginoon, praise the Lord, ang Diyos ay kikilos at magkakaroon to ng himala. Praise God. Hallelujah. Okay, pangalawa po ay yung pawala na. Kasi po, nandun po, yung una ay nasa Listra po yon, yung isang lumpo. Ano po yun, since birth po, ay lumpo na po siya, pero dahil sa nakinig siya ng salita ng Panginoon, nagkaroon ng himala. Pangalawa ay nasa Luke chapter 7 na ating pinag-aralan, about centurion po, praise God. Yung pong kanyang servant ay nagkasakit po at sabi po ng Bible, nasa bingit ng kamatayan. Pero nag-response po yung kanyang amo, sabi ko nga last week, praise God, yung kanyang amo ay makatao, makabayan, makadiyos. Yun po ang nag-response at lumapit sa Panginoon na kung saan nagpautos po siya sa mga elders, praise the Lord, para sunduin si Jesus. Pero nung pumunta, nag-response ang Panginoong Jesus, papupunta na sa kanyang bahay, ay sinalubong niya po si Jesus. Sinalubong, bumaba siya sa bahay at sabi niya, hindi na kailangan siyang tumungtong doon sa bubong ng kanyang bahay. Sabihin lang niya ang kanyang salita, sabihin lang niya at ito'y gagaling. Praise God, sinalubong niya ang kanyang salita. In short, nag-response ng tama po, sinalubong niya ang salita, nagkaroon ng himala. Praise God, pawala na yung buhay, nasa bingit ng kamatayan, pero hindi nawala, nasolusyonan pa. Praise God. Ngayon, nasa pangatlo po tayo. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ngayon po naman ay nasa Matthew chapter 9. Ang ating pag-usapan ay nasa Matthew chapter 9, beginning verse 18. NIV po ito. Ang sabi po rito, while he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, my daughter has just died, but come and put your hand on her, and she will live. Praise God. Hallelujah. Ito po yung pangatlo. Ito po yung pangatlo. Hallelujah. Ano ang pangatlo? Praise God. Ang pangatlong problem po ay nawala na. Yung una, kinagisnan, nasolve. Yung pangalawa, pawala na, nasolve. Ngayon, pangatlo, nawala na. Nawala na, pero nasolve pa rin. Praise God. Ano itong nawala? Sabi niya, while he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, my daughter has just died. Praise God. Hallelujah. Hey, sabi niya, ang aking anak na babae ay namatay. But come and put your hand on her and she will live. In short po, yung problem dito nawala na. As in nawala na. Buhay po ito ha. Buhay po ito. Praise God. Pero ang kagandahan po dito, hallelujah, ay kahit nawala na, yung pong tatay, hallelujah, ay lumapit pa rin sa Panginoon in spite of sa ganong sitwasyon. Sa Diyos kahit nawala na. In short, may mga bagay-bagay na pwede pala nating iapila sa Panginoon. Kung dito sa batas ng lupa, pag natalo korte, sa lower court pwedeng iapila. Sa Court of Appeals, kahit matalo man sa Court of Appeals, ay meron pa rin yung pinaka-highest court which is the Supreme Court. Pag oras na napawalang bisa sa Supreme Court, pwede pala na mawala pa rin yun, umabawi yung mga bagay na ganon. How much more, ang pinaka-highest court ay ang ating Diyos na buhay. Sa trono ng ating Diyos na buhay. Kaya eto, nawala na ang buhay ng kanyang anak. Pero ang kagandahan po, mga kapatid, hallelujah, ay ang tatay kumilos, nag-response in spite of nawala na ang buhay ng kanyang anak. Ano yung mga bagay na nawala na sa buhay mo, sa pamilya mo? Praise God, negosyo, bahay, ano pa? Pamilya, nasira, ano pa? Pwede mong i-apila yan sa Panginoon. Ang kailangan lang ay katulad ng ginawa nito, ruler na ito, lumapit sa Panginoon, sabi po doon sa verse 18 yung umpisa, yung letter A, while he was saying this, a ruler came and knelt before him. Knelt, nagpakumbaba po, lumuhod sa Panginoon. Praise God.
At pagkatapos ng magpakumbaba at lumuhod sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, my daughter has just died. Ang aking anak na babae ay kamamatay lang. Period. Praise God. Kaya nga, nung lumapit siya, ang unang ginawa nitong ruler na ito ay in-identify niya ang problem. Makinig kang mabuti sa kadahilan ng ngayong umagang ito ay pakikinabangan mo ang salita ng Diyos. I repeat, buhay ang kinabangan mo ito. Praise God. Kung ito'y pananampalatayanan mo at ito'y isasagawa mo, praise God, aaktuhan mo, ito'y pakikinabangan mo at mangyayari himala sa buhay mo. Sabi niya, may praise God. I mean, he identified the problem. Praise God. Kaya nga ito, pag oras na, sabi ko nga yan noon na kung saan, hallelujah, ang sunod po doon sa died, hindi yun kasi sa Bible, may meaning po yan. Kaya in short, my daughter has just died. Period. In short, he identified the problem. At doon tinuldukan. Kaya nga, sabi ko last week, mag-focus ka saan? Hindi sa problema, kundi sa solusyon. Kaya he identified the first thing that he did was he identified his problem. Praise God. If you want miracle, the first thing that you will do must be you need to identify your problem. What is your problem? Yung iba kasi namang problema pero hindi nila alam kung anong problema. Ano ba talaga problema? Praise God. Kaya first thing you need must be identify your problem. Just like this ruler. He identified this problem that although it seems no more solution, hallelujah, the thing is, the moment he knelt before him, he humbled himself before the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi po niya, my daughter has just died. Ganyang sitwasyon, biruin mo, iaapila mo pa sa Panginoon. Ikaw, konting problema, nawawalan ka ng pag-asa, hindi ka marunong lumapit sa Panginoon. Did you know that the greatest problem ay yung po hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos? Praise God. Ang kahirapan, lapit mo sa Panginoon. Ang problema po kasi ngayon, ang tao ang layo na sa Diyos. Sabi ko ngayon ang tao mas malapit sa demonyo kaysa sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Hey, noon po, kung babasahin po natin ng Old Testament time, praise the Lord, lahat ng bagay nilalapit sa Panginoon. Lahat ng bagay tinatanong. Kaya nga pinapahalaga nila, even yung mga man of God at that time, Old Testament time, even yung hari, praise God, hallelujah, lumalapit. Kaya nga yung hari, lumalapit saan? Merong kapartner na man of God, yung prophet, nagtatanong. Ngayon po, ang hirap, para bang kahihiyan o parang baliwala lang lumapit sa Diyos. Ang last course, sa Diyos na. Kaya nga pag may sakit, sasabihin ng doktor, dinala sa hospital, sasabihin ng doktor, ipasa Diyos mo na lang yan. Ang mangyayari, mag-iiyakan na. Bakit? Ano ang connotation? It seems wala nang pag-asa. Pag sinabi ng doktor na ipasa Diyos mo na lang yan, ang unawa ng tao, wala nang pag-asa. No, it's not. That's not true. Kung sinabi ng doktor na wala nang, ipasa Diyos mo na yan, magpasalamat ka. Why? It means masusolusyonan yan. Bakit? Sa Diyos walang bagay na imposible. Kaya pag sabi niya, hallelujah, my daughter has just died. He identified the problem, period. But the thing is, ang pinakamaganda nakasunod po noon. Sabi niya, but, favorite ko pong sabihin to, na yung word na but ay eraser. May mga tao ang gandang magsalita. In short, bolero. Alam mo, ang ganda mo, alam mo, ang sexy mo, alam mo, bagay sa'yo, alam mo, ganito. Pero actually, ay binobola ka lang. Pero pakinggan mo at abangan mo yung sinabi niyang pero, o kaya but, abangan mo yung susunod kasi yun talaga ang gusto niyang sasabihin sa'yo. Yun ang totoong sasabihin niya sa'yo. Bakit?
Lahat ng naunang sinabi niya, burado. Ang totoong sasabihin, yung kasunod, yung pagsabi. But, yung mga susunod nun, yung talagang sasabihin sa'yo. Praise God. Hallelujah. Kaya, I repeat, balikan ko ulit. My daughter has just died. He identified the problem. What is your problem? Praise God. 2 buwan na quarantine. Tapos na ang wallet ko. Ubos na ang ayuda. Praise God. Pwede ba sundan mo ngayon? But, lalapit ako sa Panginoon. Pero, lalapit at magtitiwala ako sa Panginoon. Praise God. Sa ayuda ng gobyerno, masama ang loob ng iba kasi hindi nabigyan. Kay Lord, pag humingi ka ng ayuda, praise God, kung tama lang ang puso mo at marunong kang magpakumbaba, kaya niyang ibigay ang mga pangangailangan mo. Praise God. Ang kahirapan po, praise God, hallelujah, ay hindi kalooban ng Diyos. Sa kadahilanan, kung babasahin natin ang Genesis, doon sa creation, chapter 1 pa lang po, ang naunang kinreate ng Panginoon ay hindi tao. Ang una niyang kinreate ay alin? Yung pangangailangan ng tao. Praise God. He made heaven. Inayos niya po. Praise God. Kaya nga sa Genesis chapter 1, inayos niya po ito. Alam niyo po, nung nag-create siya ng lupa, wala namang puno eh. Praise God. Kundi, pag may lupa, inayos na niya, sana let there be, 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 let there be. Praise God. Bakit niya sabi, let there be tree, let there be an animal, let there be. Puro na lang sinasabi niya, let there be. Bakit? Kasi nga po, doon sa lupa, meron ng mga buto doon, butil. Inihanda na ng Panginoon. He created first lahat ng kailangan ng tao before He created men. Kaya lahat po ng solusyon ng problema natin ay naunang kinreate ni Lord. Ang kailangan lang ay pagkatiwalaan niya siya. Ang problem po ngayon kasi, ang pamilya o ang tao ang layo na sa Diyos. Praise God. Yung iba magsisimba lang pag may problema. Yung iba naman magsisimba lang pag may blessing. Ang blessing nakakalimutan ng Panginoon. Kaya may yung iba, nung wala pang trabaho, ang sipag, pero na magpuri at saka maglingkod sa Diyos. Nung nagkatrabaho, kinalimutan ng Diyos. Praise God. Ano mang sitwasyon, kinalimutan ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa ganitong crisis. Kaya nga, may mga bagay-bagay na iapilan natin dapat sa Panginoon. Praise God. Kaya sabi niya, my daughter has just died, period. But come and put your hand on her. Tingnan niyo po ang kagandahan nito, matuto kang mabuti sa pag-uusapan natin ngayong magang ito. Dahil pag ito'y natutunan mo, hallelujah, pakikinabangan mo ito at pwede pa lang solusyonan. Kahit nawala na, pwede pang bawiin. Praise God. Hallelujah. Matindi ito, ang ruler na to, kasi ang inapila niya. Pero umapila pa. Kung iba, sa totoo lang, parang wala ng solusyon. Bakit? Buhay ito eh. Pero sa Panginoon, pwede palang iapala kahit anong sitwasyon. Kaya sabi niya, my daughter has just died. Period. That's the problem. Yun ang problema. Pero tingnan niyo po, mas mahaba ang solusyon na sinabi niya sa Panginoon sa problema. Pwede ba? Mas mahaba ang panahon na dapat na ibigay mo sa solusyon kaysa sa problema. At ang kagandahan nito, praise God, nung lumapit siya sa Panginoon at nagpakumbaba, ina-identify niya ang problem, tapos noon ay siya na rin ang nagsabi ng solusyon. Wow! Praise God! Kaya in short, kailangan po ng wisdom sa Panginoon. Yung wisdom napakalaga. Kaya nga sa bawat single, pag yung lalaki na may wisdom. Dahil kahit anong hirap ng buhay, kung mayroong wisdom, hallelujah. Praise the Lord. Babawi't babawi. Glory to God.
Hallelujah. Kaya dito, hallelujah. Nagkaroon siya ng wisdom, binigyan. Kaya nga pag lumalapit ka sa Panginoon, alam mo, magkakaroon ka ng talino. Kaya sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi niya, my daughter has just died, period. Pero sabi niya, but come and put her. Yun po ang solusyon. At ang nagsabi nun, siya rin mismo. But come, put your hand on her. Namatay po ang anak kong babae. Period. Pero, sabi niya, sama ka sa akin. Iunat mo ang iyong kamay sa kanya. Parang inutusan niya. Pero hindi po yan pagutos. Kasi nga po, nagpakumbaba siya. At pagkatapos po nun, ang salitang ito, come put your hand on her, ay salita ng may pananampalataya. Lagi kong sinasabi, hallelujah, itong ating pinag-aaralan, every time nag-aaral natin, ang pinakapuhunan po natin sa Diyos ay pananampalataya natin sa Kanya. Anumang sitwasyon, kung may pananampalataya ka, hallelujah. Bakit? Dahil sa Diyos, walang bagay na imposible. With God, all things are possible. Favorite ko pong sabihin, yung word na impossible, wala sa vocabulary ni Lord. Bakit? Kay Lord, with God, all things are possible. Yung pong possible, 2 letter lang idadagdag mo para maging impossible. Ano yung letter na yon? Ano yung letters na yon? I am. Tama, ikaw lang ang dahilan kung bakit nagiging imposible. Praise God. Kaya dito po, sabi niya, but come and put your hand on her. Imagine, inilapit niya sa Diyos ang problema, in-identify niya ang problema, pero siya na rin ang nagsabi ng solusyon. Ano yun? Pagpapakita ng may pananampalataya in this crisis time. Identify your problem. And then, why not? Ask God for wisdom kung anong solusyon. At ilapit mo sa Diyos siya. Alam mo, pag nasa presensya ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng talino. At yun ang sasabihin mo. Si Lord bibigyan ka niya ng lakas. At tutugunin niya yung kapahayagan mo o yung dinideklara mo. Kaya dito sabi niya, but come, put your hand on her. Praise God. The moment na nakialam ang kamay ng Diyos sa buhay mo, expect miracles. Allow God to be God in your life. Allow God to be God in your family. Kaya nga sabi ko, it is important to know God. Paano mo siya makikilala? Walang iba para makilala mo o ibang kaparanan para makilala mo ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Biblia ay hindi po pang relihiyon, kundi yan ay ginawa para sa lahat ng tao na kanyang nilikha. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Lahat, ulitin ko, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Yung nanampalataya at tumanggap sa Kanya. Sabi ng John chapter 1 verse 12, pinagkalooban lamang po, yung pong nanampalataya at tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Praise God. Kaya kailangan na yan o, manampalataya ka, tanggapin mo siya. O, pag ginawa mo yan, binibigyan ka ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga hindi po religion, kundi relasyon dapat sa Panginoon. Sumampalataya ka at tanggapin mo siya. At siya gawin mong Panginoon kasi yung word na Panginoon, ibig sabihin may-ari. The word Lord means owner. Kaya landlord, landowner. Kaya make Him your Lord. He's the owner of your life. Believe Him, accept Him as your Lord and Savior. Praise God. Sa oras nito, sabi niya, bibigyan ka niya ng talino. Ang lalaking ito ay binigyan ng talino, ng wisdom ng Panginoon. Kaya sabi niya, but come, put your hand on her. Ang kasunod po doon, hindi period, kama. In short, hindi pa tapos yun. May kasunod pa, kaya nga kama eh. But come, put your hand on her. That's the solution. Kaya after he identified the problem,
He gave the solution. Praise God. Yung alam niya na solusyon, na pinaniniwalaan niya na solusyon. At ito ang katibayan na talaga may pananampalataya siya. Hindi dahil sa sinabi lang niya, come, put your hand on her. Kama. Ang kasunod nun, and she will live. That's the result. Kaya, identify your problem. Praise God. Make a solution. And then, hallelujah, believe the word of the Lord at magkakaroon to ng resulta. Ano yung resulta? And she will live. Period. Praise God. Ang haba ng solusyon, mas mahaba kesa sa problema. Ang problema ng iba, kaya lumalaki ang problema sa kadahilan ng ang haba ng focus sa problema, hindi sa solusyon. Alam mo ba kung ano yung binibigyan mo ng oras? Lalong, ang isang bagay na tinititigan mo at binibigyan mo ng oras, lumalaki. Titigan mo tagyawat mo sa salamin, lalaki. Titigan mo mga tagyawat mo, dadami. Focus ka sa problema mo, lalaki. Praise God. Hallelujah. Kaya, huwag ka doon mag-focus. Intindi nitong lalaking ito. Hallelujah. Alam niyo, nung nakuha ko sa Panginoon yan, praise the Lord, glory to God, nagpapasalamat ako sa Diyos na sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Ang salita mo, totoo, buhay, makapangyarihan. Hallelujah. Kaya, ngayon, matutunan mo. Kaya nga, wag. At saka baka mamaya, kukonect ka na nga lang. Minsan, kukonect, minsan hindi. Minsan gising, minsan tulog. Minsan ganado, madalas hindi. Walang mangyayari sa ganun. Praise God. Alam mo, kung magpo-focus ka lang, ang isip mo lang, itong quarantine na ito, itong lockdown na ito, alam mo, lalong tumatagal. Yung isang araw, hindi 24 hours, nagiging 48 hours. Pero pag alam mo, pag nakapokus ka sa solusyon, alam mo ba, makikita mo ang bilis ng oras. Praise God. Hallelujah. 17, 14 days to go. It means 2 weeks pa uli. Oh, praise God. But the thing is, the moment you enjoy, hallelujah, the presence of the Lord, yun ang kagandahan eh. Hallelujah. Praise God. Nagsimula ang tao sa isa nga lang sa Garden of Eden. Praise the Lord. Tapos dahil malungkot siya dahil binigyan ngayon ng Eva. Si Adan wala nang Ebang kasama eh. Si Eva lang. Walang Ebang kasama. Yung iba naman, Hibang ang kasama. Praise the Lord. Hallelujah. Pero in-enjoy nila eh. Bakit? Yung presensya ng Diyos. Much better, let's enjoy the presence of God. I repeat, review. Makulit po ako. Inuulit-ulit ko ito. Ang sabi po rito, my daughter has just died, period. But come, put your hand on her. That's the solution. Come. And then, he identified, alam na rin niya yung resulta. And she will live. Sama ka, ipatong mo yung kamay sa kanya, at siya ay mabubuhay. Aba, pambihira. Minsan akala mo, yung ibang tingin, marunong ka pa. Hindi, pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. And because of that, pag si Lord, pinakitaan mo ng ganyan, expect great things. Ang nangyari, nasa verse 19, tingnan nyo po ang kagandahan nito, makinig kang mabuti, I repeat. Kaya sa oras nito, habang nakikinig ka, identify your problem. Ask God for wisdom. You need to believe it. Kasi, bakit? Bibigyan ka, makikita mo, papasok sa isipan mo yung solusyon. At yung solusyon na pumasok sa isipan mo, galing kay Lord yan. Why? The fear of the Lord, but you need to fear God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung papasok na yun, yung solusyon na yun, at paniwalaan mo, isagawa mo, aktuhan mo, at makikita mo ang solusyon na mangyayari. Sabi niya, she will live. Pag iniharap mo yan sa Panginoon, nagpakumbaba at dinala mo yan sa paanan ng Panginoon. Pagdating ng verse 19, ang sabi ng verse 19, Jesus got
up and went with him. And so did his disciples. Anong ibig kong sabihin dito? Ang lalaking ito ay lumapit. May distance po May distance. Hindi ganun kalapit. Hindi sinabing Paranaque to Paranaque lang yan. May distance. But the thing is, lumapit siya. At nung lumapit siya, inapila niya yan sa Panginoon. Sinabi niya ang solusyon. Tapos sinabi na rin niya ang resulta. Alam niyo, hallelujah. Ang kanya lang goal, may sama si Lord sa bahay nila. Mangyayari, gagaling, mabubuhay siya. At dahil nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya at ang nangyari sa verse 19, no question asked. Wala ni isang salita na sinabi si Jesus. Ang sabi lang ng Bible sa verse 19, Jesus got up and went with him. Tumayo daw si Jesus at sumama sa kanya kasama ang tao pala na nagpapakita ng pananampalataya, naniniwala sa salita ng Panginoon. Kanyang naisip na mula sa Diyos at alam na rin niya ang resulta, yung mga ganyang tao ay sinasamahan ng Panginoon. Praise God. Huwag kang papaya. Magdesisyon ka ngayong umagang ito. Hallelujah. It could be first time mo na umaten o kumunek ngayon. Praise God. Pero mapalad ka. Hallelujah. Bakit? Ngayon may solusyon sa problema mo. Mapasakit yan. Praise God. Either sickness or financial, emotional, or whatever it is. Praise God. Magandang balita. Kung oras na i-involve mo lang ang Panginoong Yesus sa buhay mo, diyan, dapat maging kasama mo sa bahay. Sabi po doon, last week sa pinag-aralan natin, yung sasabihin mo rito, tatagos sa bahay ko. Ngayon, nasa bahay ka. Kung wala ka man sa bahay sa oras na ito, nasaan ka? Praise God. Ngayon, allow God na praise God, kumilos siya sa buhay mo. Ang taong may pananampalataya at ipinapakita, inaaktuan pananampalataya, sinasamahan ng Panginoon. In short, pag sinamahan ka ng Panginoon, makikita natin kung anong magiging resulta. Ganda, sabi niyo, Jesus got up and went with him. No question asked. Ni isang salita, wala. Basta tumayo lang si Jesus. Pagtayo, sumama ka sa kanya. Aba, hindi pala mahirap iyayain si Jesus. Hindi pala mahirap isama. O may pananampalataya ka. Kaya nga sabi ko na Bible, the just shall live by faith. Ang matuwid daw ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya huwag mong baliwalain ang pananampalataya mo. Praise God. Hallelujah. Siya ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya huwag mong i-allow na sirain ka ng problema. Huwag mong i-allow na sirain ang buhay mo, pati pamilya mo sa quarantine na ito. Maraming nagsasabi na yung quarantine na ito, kailangan din daw kwarta din. Pero ang pinaka-the best po sa Panginoon. Kaya sabi niya, Jesus got up and went with him and so did his disciples. Praise God. Yung last week na pumunta, sinalubong nga lang. Sinalubong. Praise God. Yung una naman, yung the first week, may nangaral, nakinig. Yung pangalawa, sinalubong yung salita ng Diyos. Ngayon, kailangan may isama niya. May mga pagkakataon na sasalubungin din na kailangan. Pagpapakita ng pananampalataya. Ngayon, sinama. Bakit? Nakitaan ng pananampalataya. At anong nangyari? Jesus got up and went with him and so did his disciples. Verse 20. Sabi niya, just then. Kaya sumama na ngayon si Jesus. Pagdating ng verse 20, ang sabi doon, just then a woman who has been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Kaya along the way, papunta na si Jesus sa bahay ng ruler. Ay sa daan, ay mayroong nadaanan na kung saan isang babae, dinudugo, 12 years. Nadaanan ni Jesus yan. At yun? Hinawakan niya, hallelujah,
ang laylayan ng kanyang suot, ng kanyang damit. Verse 21, ang sabi niya, she said to herself, ito ha, itong babaeng ito, makinig ka mabuti ha, ang problema ng babaeng ito, hindi rin magaan. Bakit? 12 years na. Praise God. Sa mga babae, alam niyo yan, may dalaw kayo monthly. Pero ito, hindi. 12 years na walang patid ang dalaw. Bleeding for 12 years. Kinangina na. Ang sabi rito, ang ginawa ng babaeng ito, kinausap niya sarili niya. Nasubukan mo na bang kausapin ang sarili mo? O kaya tinantahan ng sarili mo? Anong kanta mo sa sarili mo? Sino ang dakila, sino ang tunay na baliw? Praise God. Sabi niya sa kanyang sarili, if I only touch His cloak, I will be healed. Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Kinausap niya kanyang sarili. Praise God. Yung una, ay kinausap niya si Jesus, nagpakumbaba siya. Patay na eh. Pero nasolusyonan. Ito, kinausap niya ang kanyang sarili na kumbinsihin na maabot lang niya si Jesus. Praise God. Hallelujah. Gagaling ako, sabi niya. Pagdating ng verse 22, sabi niya, Jesus turned and saw her. Lumingon si Jesus, nakakita siya. At sabi sa kanya, take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman healed from that moment. Apa, pambihira oh. Praise the Lord. Dahil sa lalaki na lumapit kay Jesus, tungkulin na ito, para may isama si Jesus sa bahay nila dahil namatay ng kanyang anak. Alam niyo po, along the way, napagpala po itong babaeng ito kasi nadaanan siya ni Jesus. Praise God. Hindi siya target, pero nadaanan siya ni Jesus. Praise God. Kaya mga kapatid, kailangan talaga ang mga bagay na pupuntahan mong lugar ay yung mga lugar na nandoon ang Panginoon. Hindi ka nakakatanggap ng himala. Kaya ganyan nangyayari sa buhay mo. Iba ang pinupuntahan mo. Hindi pinupuntahan ni Jesus. Praise God. Paano kanya madadaanan? Nasa inuman ka. Paano kanya madadaanan? Nasa sugalan ka. Paano kanya nadadaanan? Nasa kung saan lugar-lugar ka na hindi naman lugar na nakakalugod sa Panginoon. Hindi ka madadamay. At dito nadaanan siya. At kung nadaanan siya, naku, tinignan siya, binalikan siya, at sabi sa kanya, take heart, daughter. Why? Your faith has healed you. Sabi ko sa inyo po ang pananampalataya, nagpapagaling, dala-hila. At anong nangyari? And the woman was healed. From that moment, gumaling daw yung, sa oras na yun, gumaling yung babaeng yun. Praise God. Verse 23, anong nangyari? When Jesus entered the ruler's house, nakarating na siya sa bahay ng lalaki, nakita yung mga flute players at saka yung ingay ng tao, noisy crowd. Verse 24, anong ginawa niya? Kasi nandun na siya sa bahay. Andun na yung mga naglalamay. Andun na yung mga kung ano ng mga ginagawa. Praise God. Andun na yung mga nagsusugal. Di ba pag lamay may sugal? Pag lamay mayroong kapit, tinapay. Naalala ko sa aming probinsya, pag may patay po, may mga palaro yan. Pag ikaw naparusahan, pag naparusahan ka, naging tayak at naparusahan ka, sa dami ng tao, may mga parusa kaming ginagawa na anong sasabihin, sisigaw ka, kailangan makuha mo atensyon ng lahat ng tao nakikiramay. Sasabihin mo, kaya ako nakikiramay dahil sa kape at tinapay. Biruin mo yun sa dami ng tao. Isisigaw mo, maririnig. Kaya ako nakikilamay, nakikilamay. Dahil sa kape at tinapay, lahat magtitinginan sa'yo. Kahit maitim ka, mamumula ka. May maraming taong ganon. Andun na. Kasi ang alam nila, patay na. Pero pagdating ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Biruin mo, hindi kinausap. Hindi kinausap ni Jesus yung lalaki na nagsama sa kanya. Walang tanong-tanong, sumama lang. Bakit nagpakita ng pananampalataya? Buti ba yung babae na nadaanan lang, kinausap. Sabi niya, take heart, daughter. Praise God, your faith healed you.
Pero ito hindi, diretso sa bahay. At pagdating doon, pagdating sa bahay, nakita niyo yung mga tao, may ingay. Kasi yung iba, upahan po yun, may bayad. Yung mga umiyak, pero may bayad. Kung babasahin niyo po yan, aalamin niyo ang kultura nila, may bayad yung iba. Kunyari, umiiyak, pero actually may bayad pala. O anong ginawa niya? In-address sila. Ang sabi niya, go away! The girl is not dead, but asleep. Pinalabas niya, umalis kayo. Ang babae, ang batang yan, sabi niya ay hindi patay, tulog. Ang sabi ng mga tao, anong ginawa ng mga tao? Nagtawanan, but they laugh at him. Ganyan niyo, yun pa lang. Patay, ang tingin ni Jesus, tulog. Bakit? Dahil sa tatay niya na may pananampalataya. Wala akong mamamatay, may pananampalataya. Dahil sa tatay niya may pananampalataya, ang tingin niya doon sa babae, sa batang babae, tulog lang. Kayong patay, ang tingin ni Jesus, tulog. Huwag kang matutulog habang nakikinig. Kasi baka naman ang tingin sa'yo ni Jesus, patay, matutuluyan ka, sige ka. Huwag matutulog habang nakikinig. Baka mamaya may inaantok na dyan. Baka mamaya may mapungay ng mata dyan. Baka mamaya yung iba dyan ay kala mo lasing na. Yung iba naman kala mo adik lang muna. Sige ka. Praise God. Baka matuluyan ka. Sige. Joke lang. Praise the Lord. Hallelujah. Ang nangyari, sabi niya, go away. The girl is not dead. Why? But asleep. Tulog. Tinawanan siya. They laugh at him. Pero, kasi, pambihira eh. Bakit ganyan ang pananalita ni Jesus? Bakit? Dahil sa salita ng ruler na kung saan ang sabi niya, my daughter has just died, period, but come put your hand on her, solution, and she will live. Resulta. Dahil doon, hallelujah, sabi sa kanya, hindi man siya kinakausap ni Jesus, pero matindi. Bakit? In-honor ng Diyos yung kanyang deklarasyon at pananampalataya niya. Kaya pagdating dyan, yung anak mo, hindi man siyang sinasabihan, yung batang babaeng yan ay hindi patay, tulog yan. Kung mamamatay, ay hindi kung may pananampalataya. Tinawanan siya. At nung tinawanan siya, praise God, sabi niya, verse 25, after the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand. And she got up. Nagtawanan. Nagtawanan. But the thing is, ano yun? Hallelujah. Pinalabas yung mga tao. Pumasok siya. At anong sabi? He took the girl by the hand. And she got up. Nawakan lang niya sa kamay. At anong nangyari? Tumayo yung babae. Bakit? Hindi patay. Tulog. Bakit? Dahil sa pananampalataya ng kanyang tatay. Mga tatay ng tahanan, mahalaga po ang ating gagampanan. Kung tayo'y may pananampalataya, ang ating pamilya ay hindi po mapapahamak. Kaya nga mahalaga pag sinabing tatay, haligi ng tahanan. Kaya ang tatay hindi nangunguna sa inuman, kundi dapat nangunguna sa pananampalataya. Ang tatay ay dapat nakikitaan, hallelujah, ng halimbawa, mag-model na dapat may takot sa Panginoon. Alam niyo po, provided ni Lord ang pangangailangan natin kung ang presensya niya ay kasama natin. Praise God. Yan ang pinagsikapan ng tatay na ito, maisama si Jesus sa kanilang bahay. Bakit? Para sa ganon, yung nawala ay mababawi pa. Kung maisasama mo si Jesus sa iyong tahanan, mananatili sa iyong bahay, yung presensya ng Panginoon, just like Adam and Eve before, they were in the Garden of Eden, all things that they needed ay provided. Kaya nga po, kung kasama natin ang Panginoon, hindi tayo magkukulang. Kaya malahalaga ang gagampanan ng tatay. Ikaw, tatay, praise God, hallelujah. Nagsuko ka na ba ng buhay sa Panginoon? Praise God. Ngayong umagang ito, huwag mong palalagpasin. Na magdesisyon ka, kailangan lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka. Hindi po nakakaya. Kasi minsan ang tao, lalo na pag lalaki, grabe.
Hindi po kaduwagan ang magpakumbaba. Hindi po kaduwagan ang pagiging makadiyos. Ang totoong matapang ay tinitindigan katotohanan. Hindi yung basagulo lang. Hindi yan ang totoong matapang. Ang totoong matapang, tindigan ng katotohanan. Yung tama. Hallelujah, makikita mo, etong tatay na to, nasolusyonan niya. Yung nawala na. Ano yung mga nawala na sa pamilya niyo? Ano yung mga nawala na sa buhay mo? Yung iba, kung magkwento, alam mo, dati ang yaman namin. Alam mo, dati, dami namin lupa eh. Alam mo, dati, alam mo noon, alam mo nung araw, dami namin pera. Alam mo nung araw, sagana kami. Alam mo nung araw, paano ngayon? Gabi na. Pero pwede palang ibalik. Kaya nga, dapat ang tatay ay kailangan magturo, magpakita ng halimbawa na ang kanyang asawa at mga anak ay talagang dapat magkaisa at mamuhay sa presensya ng Diyos. Kaya nga kung ang tatay nananampalataya sa Diyos, di lalo na ang nanay. At kung ang nanay nananampalataya sa Diyos, di lalo na mga anak. Praise God. Hallelujah. Ang pinakamahirap kasi, hallelujah, yung tatay at nanay nagsuko ng buhay, pero yung mga anak, hindi. Hindi pwede yan. Turuan ng tama ang mga anak. Kung ang tatay at nanay naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, praise God, hallelujah, lalo na yung mga anak. At kung yung mga anak ay naglingkod din ng buong puso, buong pamilya naglilingkod ng buong puso, praise the Lord, makikita nyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos, apaw-apaw. Praise God. Hallelujah. Pinakamasarap yung pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Yes, may ginagawa ka, pero pinagpapala ng Diyos yung ginagawa ng iyong kamay. Ngayon po mga crisis na ito, pwede tayong pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Kung may pananampalataya lamang po tayo. Glory to God. Hallelujah. May mga matatawa. Katulad nito mga crowd na ito. May mga matatawa. Akala mo wala, kasi akala nila hindi totoo. Akala nila walang mangyayari. No. Hindi totoo yan. Praise God. Makikita na nila. Mapapangangat, maglalaway. Bakit? Sa makikita nilang ginagawa ng Diyos na magaganda sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Ulitin ko. Magsimula kayong mahirap. Hindi po problema yan. Huwag nga lang tuloy-tuloy na puro hirap. Kasi hindi na tama yun. Sabi ko nga ipanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. In short, wala kang ginawa. Kaya ngayon, hallelujah, praise God. Ang magandang balita ay yung nawala na, nasolusyonan pa. Praise God. Why not? Panampalataya lang to. Paniwalaan mo. Praise God. Magkakaroon kayo ngayon ng wisdom. Alam mo yung mga nawala na gusto mong mabawi, God will give you wisdom kung paano. Kailangan lang, involve mo siya. Praise God. Hallelujah. I pray and I declare. Praise God. Sa bawat isa na totoo at pinaninimpalatayanan tong salita ng Diyos na ito, humanda ka. Ilagay mo ang iyong kamay, kanang kamay sa puso mo, tatanggapin mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay mo ngayon. Praise God. Yung mga hinahawa, gawa mo at ipinagkatiwala mo sa Panginoon, uunlad yan. Sasagana yan. Magkakaroon yan ng bunga. Praise God. Hallelujah. Praise God. Saan ka man naroon? Nasa abroad ka? Nandito ka? Asa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao? Hallelujah! Ngayon, simulan mong involved, dapat nasa tahanan ang Panginoong Jesus. Nakahari siya sa ating buhay. Yung mga nawala, mababawi. Praise God. Huwag mo namang isipin yung lola kong matagal lilitaw. Hindi naman ganun. Ang ibig kong sabihin, dahil pag lumitaw yung lola mong matagal ng lilibing, ikaw naman ang may lilibing. Praise God. Hallelujah. Pero the thing is, hallelujah, yung mga material, mga pinansyal na bagay, pwedeng mabawi sa pamagitan ng i-involve natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya ngayon, huwag ka lang kukonect ng Sunday, huwag ka lang kukonect ng manonood. Kaya nga huwag ka lang manonood. Dapat tanggapin mo kanyang salita, paniwalaan mo kanyang salita. Yung truth na narinig mo at hindi mo i-apply, baliwala. Ano bang wisdom? May combination ng knowledge and understanding. Kasi yung knowledge na in-apply, ang tawag wisdom. Praise God.
Hallelujah! Glory to God! Kaya sa oras na ito, alam ko, maraming mga pumapasok sa isip mo. Anong gagawin mo? I-bless ng Lord yung mga kalugod-lugod ngayon. Kasi involve mo na siya. Pero first and foremost muna, praise God. Magsuko ka muna ng buhay sa Panginoon. Praise God. Ito ay bilang hamon na. Sa mga kumukonect, ulitin ko. At sa mga first time na nakakonect ngayon, ulitin ko. Involve mo si Lord sa buhay mo. Praise God. Ulitin ko to. Ang pagiging born again ay hindi po religion. Ang born again, kasi sinabing born again, pinanganak na muli. Dati kang makasalanan, walang ginawa kundi puro kasalanan. Pero ngayon, na-realize mo, patay yung espiritu mo dati, ngayon nabuhay. Bakit? Na-realize mo kasi, humingi ka ngayon ng tawad, nagsisi ka, at tinanggap mo, binuksan mo ang puso, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Praise God. Napatawad ka, nilinis ka, nagkaroon ka ng buhay. Tawag mo, born again, yun lang. Hindi yan religion. Kaya nga, kailangan lahat born again. Hindi po yan religion. Kasi wala pong religion na napako sa krus ng Kalbaryo. Ang nagligtas sa atin, hindi religion, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Kaya ngayon, ready ka ba na tumanggap? Gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas. Ano siya? Praise God. Kung ready ka, hallelujah. Pagpipray kita, yung mga hindi pa nagdesisyon, ilang linggo ka na kumukonek, wala ka pa bang desisyon? Ngayon, kung may desisyon ka na, sumunod ka lang sa may maikling panalangin na ito. Gawin mong totoong panalangin mo. Praise God. Close your eyes. Raise your hands, your two hands. Tumayo ka. At sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po ako sa iyo. Lumalapit. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo po ako. Linisan mo po ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita at ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, Panginoong Jesus, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Congratulations! Hallelujah! Welcome to the family of God! Praise the Lord! Glory to God! At sa oras na ito, pagpipray ko rin po ang bawat isa, tumayo rin po kayo. Praise God! Kung gusto nyo maranasan ang himala at kapangyarihan ng kanyang salita, tumayo rin po kayo. Praise God. Hallelujah. At ako po ay magpipray sa lahat. Praise God. Nang gustong maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan lang po ay tumayo kayo, tindigan nyo po ang katotohanan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat isa na nananampalataya. Panginoon, hallelujah. At tinatanggap ang iyong salita. Tunay, Panginoon, walang bagay na imposible sa iyo. Kahit yung mga bagay na nawala na, kung aming Panginoon ilalapit sa iyo, pananampalatayanan, paniniwalaan, magkakaroon ng solusyon, Panginoon, bibigyan mo kami ng wisdom at paniniwalaan din, may mangyayaring resulta. Lord, himala ay dating nito, Panginoon. Mababawi namin pati yung mga bagay na nawala. At yung aming Panginoon, sinimulan naman, ito po ay lalaganap, mapagpapala. Salamat po dahil totoo ang iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa salita ng Panginoon na inyong pakikinig. Huwag po kayo alis, huwag niyo muna po kailangan tatapusin niyo po hanggang benediction para lubusan po tayo mapagpala. Praise God. Tayo po ay magpapatuloy. Praise God. God bless po. Diyan lang po kayo. Huwag niyo pong puputulin po. Ayan. Glory to God. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376. Account name, the Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone.
and God bless you more. Since we are under an extended enhanced community quarantine, we also have extended enhanced online Eat service every Sunday at 9 a.m. Join us to heed God's instructions and be blessed with His encouragement. Feel the heat every Sunday. Join us for a FB Live at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. A few weeks away and we are onward to our new place of worship and a new place to grow. Our new place of worship is located at 3rd floor, Eastwalk Building, corner Santa Lucia and Nuestra Senora de Lourdes Street, Valley 1, Barangay San Antonio, Parañaque City, beside Pure Gold San Antonio. This is something that excites us until this ECQ is over. Still want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Like us our Facebook page at EBCI Family. React, share, and rate us 5 stars. Click the watch video and you will be connected directly to our YouTube channel at Amazing Breakthrough Church International. Hit the like button, click subscribe if you haven't yet, and click the bell button that you can be notified for the new videos. We can also have our satellite churches Facebook page at EBCI Negros Oriental Satellite and EBCI Mindoro Satellite. We also have ministry for the youth, God's Ambassador of Relentless Ministries for the Youth, calling all mighty warriors page at God's Army. React, share, and rate us 5 stars. Happy birthday to our May celebrants. Brother Roque of Occidental Mindoro Satellite, May 2. Brother Jimmy of Occidental Mindoro Satellite, May 4. Brother Jerome Ibasco, May 5. Justin Tanileg, May 6. Carla May Nagrampa, May 6. Brother Anfa Soriano, May 8. Sister Elizabeth Doliete, May 8. Kate Paras, May 8. Dan Cyrus Banta, May 10. Pastor Neil Acebron, May 11. Rochelle Biliran, May 14. Sister Mercy Malaluan, May 16. EJ Orbistondo, May 20. Apple Hamora, May 24. Brother Carlo Magno Benito, May 30. Again, happy birthday to those who celebrated and will celebrate their birthdays for this month. We rejoice with you and we hope you enjoy your birthday month. God bless you. Praise the Lord po. Ang month of May po ay
anniversary month. Yun. Anniversary month po natin. And actually supposed to be ay ngayon po, ngayong May 17 talaga ang celebration. Dapat po ay si Pastor Jerry Biray ang ating speaker. It so happen na quarantine po. Kaya later na lang po ang follow na yung ating celebration. Glory to God. First anniversary po natin noong 2016, praise the Lord, ay si Pastor Jerry po ang nagturo. Second anniversary, first anniversary I mean, as we embrace G12 movement po. Praise God. Kaya maglilimang taon po tayo sa G12 ngayong September actually po. Kasi nagsimula po tayo ay 2015 September. Praise God. Tapos praise God, actually yung May, wala pang isang taon talaga tayo sa G12 noon. Ang ating speaker ay si Pastor Jerry. Yung 2016 po yun. 2017, praise God, ay sa Olivares natin ginanap po. Ang speaker natin ay si Pastor Rapi. Praise God. Hindi pa po kami masyadong magkakilala ng lubusan ni Pastor Rapi noon. Tapos 2018, ginanap po to sa SM, ay si Pastor Jerry po ulit. Praise God. Tapos ngayong nung last year, 2019, ay si Pastor Rapi uli po. Ngayon 2020, dapat si Pastor Jerry po uli sa bagong building po natin dito po sa malapit sa Parañaque City Hall. So happen nga lang po, inabutan ng lockdown. Kaya nga po after this lockdown, palipat po talaga ang church kasi patapos na po rin po yung building dyan. Hopefully talagang matapos na, palipat na po dyan. Tapos itutuloy po natin yung celebration. Kakaroon ng celebration. Although na kayo, tuloy-tuloy pa rin po ang celebration natin. Praise the Lord, glory to God. Kaya excited po ang bawat isa. Kaya nga po, yung mga nakakonect, praise God, hallelujah. Sana po ay pagdating ng anniversary, hallelujah. Tayo, pwede ng mass gathering. Hallelujah. Magpuntahan po tayo sa church, yung bagong building. Praise God, hallelujah. Itong bagong building, bago po talaga ang building. Patapos lang po talaga. Praise God. Hallelujah. Malapit, walking distance lang po sa Parañaque City Hall. Kadikit po talaga ito ng Pure Gold. Pure Gold San Antonio. Praise God. Hallelujah. Kaya excited po tayo magse-celebrate. Sana po lahat ng mga kumukonek dito makakapunta pag oras na okay na. Kahit nasa Saudi kayo, punta kayo. Kahit nasa Maldives kayo, punta kayo. Praise God. Kahit nasa Visayas, Mindanao kayo o nasa ibang lugar, punta kayo. Praise God. Hallelujah. Kahit nasa Amerika kayo, punta kayo. Yan. Praise God. Para sa ganon, kayo magpuntahan. Kami naman ang pupunta sa inyo. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Paniwalaan natin, tanggapin natin. Hallelujah. Ang kanyang salita. I-apply natin. Himala ang dala nito. Lahat ay tumayo. At hallelujah. Magtaas tayo ng kamay. Praise God, tayo po ay mananalangin. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Buhay ang iyong salita, makapangyarihan ang iyong salita. Tinatanggap namin at pinananampalatayanan namin ang iyong salita. Ito'y magkakaroon ng manifestation sa bawat buhay namin, sa bawat pamilya namin. Patuloy mong ingatan, patuloy mo po Panginoong pagpalain ang ABCI family. Isa, Panginoon, na kumokonek, Lord, makilala ka ng lubusan, pagkatiwalaan ka ng lubusan. Tanggapin yung biyaya at pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hallelujah! Kailanman ay hindi mahahawa ng virus. Kailanman ay hindi tatalab ang anumang gawa ng kaaway sa bawat buhay at pamilya ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at magkita-kita po tayo ngayong Wednesday. Ngayong Wednesday po, magkita-kita po tayo alas 8 ng gabi. God bless po. Praise God. Bye-bye. God bless. God bless.